We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita mula sa Luzon. Ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Na-recover na ng otoridad ang bangkay ng pasahero ng bumagsak na Piper plane sa Isabela. Yan ang tinutukan ni Russell Simorio ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Na-recover na ng search operation team ang mga labi ng pasahero ng bumagsak na Piper plane sa bulubunduking bahagi ng Sierra Madre sa Isabela matapos ang mahigit ang isang linggong paghahanap. Kinumpirma ng incident management team na na-recover nila ang walang buhay na katawan ni Irma Escalante. 200 metro ang layo sa crash site sa tulong ng K9 units. Agad ding inilipad sa palanan ng mga labi ng biktima kung saan naghihintay ang kanyang pamilya. Unang na-recover ng ground rescuer ang labi ng piloto ng Piper plane na si Captain Levy Abul II. Okay, hit the banks. Samantala, iginuwento ng mga rescuer ang kanilang buwis buhay na pag-akyat sa matarik at madulas na bundok. Pati ang pagtawid sa ilog sakay ng maliit na bangka. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan hanggang sa pagtawid sa rumaragasang agos ng ilog. Ganyan ipinakita ng composite team na binubuo ng PNP, BFP at palanan MDR-RMO ang tapang, malasakit at bayanihan sa search operation sa Piper plane na may tail number na RPC 1234. Pupunta ron sir, lalo na medyo lumalaki-laki pa itong mga sapa. Kaya siyempre walang daan na talagang possible na daan na talagang daan. So maghanap sila ng daan nila. Nagsimulang rescue operation isang araw matapos mapaulat na nawawala ang Piper plane. Noong November 30, lumipad sa Cauayan City Airport ang eroplano. Pero bigo itong makalapag sa Palanan Airport. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang fetus ang natagpuang palutang-lutang sa isang ilog sa Naga City, Camarines Sur. Tutukan sa report ni Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mag-atong po. Paduman po sa may alon po. Tapos, pagka duman po sa puro, di ko na po nailing. Ganito kung ilarawan ni alias Totoy ang nakita nitong kadudadudang plastic bag na sa una ay inakala nilang inanod lamang na basura sa ilog na sakop ng mga barangay ng Balatas at San Felipe, Naga City, Camarines Sur, alas 7 ng umaga nitong Disyembre 8. Pero laking gulat nila na makita ang isang fetus na nasa loob nito. Nasa kuyan pa, nasa inulnan pa. Sa ina na nagibo ka yan na kuyan man, sana kuyan siya, maglantad siya na itong ano, para hirak man ka itong kuyan, hirak man ka itong umboy na arog kaya dahil man lamang natawaning. Dinala muna sa Our Lady of Lourdes Infirmary sa Barangay Carolina ang fetus na tinatayang nasa 5 hanggang 6 na buwan pa lamang bago ito inilibing sa sementeryo. Samantala makikita rin sa pinagbalutan ng fetus ang underwear na pinaniniwala ang pagmamayari ng ina nito. Nagpapatuloy pa sa ngayon ang investigasyon habang tinutukoy na rin ng mga otoridad ang mga buntis sa lugar kung saan nakuha ang fetus, maging sa iba pang karatig barangay para mapanagot ang may kagagawa nito. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinihinalang na suffocate sa loob ng sauna ang 2 dayuhan sa isang resort sa Mabini, Batangas. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Hindi na
natuloy ang sanay masayang pamamasyal ng mga Korean national sa isang resort sa Barangay Mainit, Mabini, Batangas matapos matagpuang wala ng buhay ang dalawang lalaking edad 73 at 77 sa loob ng sauna ng resort. Nahagip pa sa CCTV ng resort ang pagpunta sa sauna ng dalawang Koreano kabilang ang isa sa namatay. Matapos lang ang ilang minuto makikitang umalis ang isa at bumalik umano sa kanyang kwarto ayon sa pulisya. Ilang minuto pa ang nakalipas muli itong bumalik sa sauna na may kasamang isa pang Koreano. Pero makalipas ang 12 minuto, muli itong lumabas at ito na pala ang paghingi niya ng saklolo sa iba pa nilang mga kasamahan dahil hindi umano niya magising ang mga kasama. Sa kasamaang palad, ang isa sa kanyang tinawag na sasaklolo sana ay nawalan din ng malay na kalaunay namatay rin. After several minutes, bumalik po siya sa loob ng resort kung saan humihingi siya ng tulong sa resort staff na naglilinis ng hot spring ng mga oras na yun. Dinala sa ospital ang mga biktima pero idineklarang dead on arrival ang dalawa habang nakaligtas ang isa sa mga ito. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, maaring na-suffocate ang mga ito at napag-alaman ding nakainom bago magpunta sa sauna. Bali po yung isa po nating biktima na nakasurvive is outpatient na rin po. Nakarecover po siya through medication sa nasabing hospital. Sinubukang kuhanan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ng pahayag ang pamunuan ng resort pero tumanggi muna ang mga ito. Hindi na rin nagbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima na nakipag-ugnayan na rin sa Korean Embassy at pulisya para sa kanilang hiling na Korean police ang magsagawa ng autopsy sa mga labi ng nasawing kaanak. Sa ngayon ay nasa punerarya pa ang mga labi ng mga biktima. Wala po kami nakikita na sign ng any physical struggle sa katawan ng mga biktima. So hindi po na kami makakapag-conclude kung ano po talaga ang dahilan na ikinamatay nila. Kaya po mas maire-recommenda po namin talaga na gawa ang autopsy examination sa Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Hazel Kawaing Alviar nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa ang kumpirmadong patay habang 5 katao naman ang sugatan matapos ang pagsabog na naganap sa Sitio Mafran, Barangay Pilar sa bayan ng South Upi, Maguindanao del Sur. Ayon sa otoridad, habang naghahanda ang mga biktima para sana sa isang okasyon ng pamilya, alas 12 ng tanghali noong Biyernes, bigla na lang may sumabog sa tapat ng kanilang bahay sa Sitio Mafran, Barangay Pilar sa bayan ng South Upi, Maguindanao del Sur. Nasawi si Nestor Amborgo Jr., 37 anyos. Sinubukan pa raw itong dalhin sa pagamutan, ngunit idineklara na itong dead on arrival. Habang sugatan naman ang 5 kasamahan nito na isinugod din sa ospital. Nakalabas na sa ospital ang 2 noong Sabado, habang ang 3 ay patuloy pang nagpapagaling sa ospital. Lumabas sa investigasyon ng Provincial Explosive Ordnance and K9 Unit o PECU ng Maguindanao del Sur Police na 40mm projectile na isang uri ng eksplosibo ang ginamit ng salarin sa pagpasabog. Ito ay base sa mga nakolektang fragment sa pinangyarihan ng insidente. Kinundi na naman ng Police Regional Office BARM ang nangyari habang nagpapatuloy ang investigasyon. Pagdagsa ng mga turista sa iba't ibang heritage sites sa Vigan City inaasahan na habang papalapit ang Pasko. Ang detalye ihahatid live ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ivy? Chris, peak season na naman sa sektor ng turismo ng Vigan City dahil sa Christmas season. Ngayong mas tumaas ang bilang ng mga local at foreign tourists na dumadayo sa Heritage City ng Vigan. Ang mga negosyo, partikular ang mga tourist establishment, maaga nang nagbubukas. Gaya na lamang ng souvenir shop sa kahabaan ng pamosong Calle Crisologo. Doble o triple pa ang dami ng turista kapag weekends. Maliban sa tourism sites, muli na ring nasilayan ng publiko ang musical dancing fountain. Dagdag attraction din ang mga Christmas display. Kaya naman ang Vigan Police Station, mas pinaigting ang seguridad sa pagdadagdag ng kapulisan sa heritage site. Maliban sa tourist police sa Calle Crisologo, may mga itinalaga na rin sa Plaza Burgos, Plaza Salcedo, maging sa Central Business District ng lungsod sa Quezon Avenue. May SWAT team rin naka-standby at ang Tactical Motorcycle Riding Unit. Hindi lang daw ito para sa seguridad ng mga turista, kundi maging sa mga negosyo at tanggapan sa lungsod. Chris, base sa deployment scheme ng kapulisan, 70% ng kanilang pwersa ay itinatalaga sa labas para magpatrolya at magbigay seguridad sa publiko. Chris?
Maraming salamat, Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Arestado ang isang mister sa General Santos City matapos ikalat sa social media ang mga hubad na larawan at video ng kanyang misis. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Isinagawa ang entrapment operation sa isang ina sa Barangay Kalumpang matapos dumulog sa Anti-Cybercrime Unit 12 ang kanyang asawa. Matapos i-post ng kanyang mister sa social media ang mga hubad na larawan at video nito. Ayon sa babae, mahigit 1 taon na silang hiwalay ng sospek. Dahil sa gusto makipagbalikan ng mister sa kanya, so ginawa na yung minaydi niya yung nude videos and photos ng biktima. Dagdag na rin is yung pagtitreat sa kanya. Susunugin daw niya yung bahay nila. Inamin naman ng sospek ang kanyang ginawa pero dinilit niya na daw ang mga litrato. Tinakot lang daw niya ang misis dahil ayaw na daw nito mag-reply sa kanya. Pangadlok lang nga orang mo sa kuha kay di naman siya mo-reply at pangatay. Humihingi naman ng kapatawaran ang sospek sa kanyang asawa. Nahaharap ang sospek sa kasong grave coercion, RA 9995 o ang anti-photo and video voyeurism o ang anti-violence against women and their children. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa 28 kabahayan ang nasira ng tumama ang malakas na hangin sa 2 barangay sa bayan ng Kabakan, Cotabato noong Sabado. Ayon sa MDRRMO Kabakan, 11 kabahayan ang napinsala sa barangay Usias at 17 naman sa barangay Katintuan. Umabot naman sa 34 na magkakaanak ang naapektuhan mula sa 2 barangay. Nagsagawa na ng clearing operations ang mga otoridad sa lugar na sinalanta ng malakas na hangin upang tanggalin sa kalsada ang mga bumagsak na sanga at mga nabuwal na puno. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Naisaayos na rin ng Cotabato Electric Cooperative o Cotelco ang mga naapektuhang linya ng kuryente. Samantala, naging makulay at masigla ang kahabaan ng poblasyon Balayan, Batangas sa isinagawang street dancing competition ng nasa mahigit 500 mga mag-aaral mula sa 5 matataas sa paaralan sa bayan. Kapansin-pansin ang mga naglalakihang props at makukulay na costume ng mga estudyante. Tampok ang iba't ibang produkto ng kanilang bayan sa pagdiriwang ng Kalebasa 2023. Nariyan ang kalamay, lechon, bagoong at ang salakot na itinuturing ng mga residente na yaman at kultura ng bayan ng Balayan. Ang itinanghal na kampyon ang Balayan Senior High School. Umaasa ang Balayan LGU na sa tulong ng mga aktibidad gaya nito ay mas makikilala pa ang bayan at maipagpapatuloy pa ng mga residente ang sining at kultura sa Balayan. Dinaluhan ng mga bigating tao at artista ang 84th birthday ni GMA Chairman and CEO, Attorney Felipe L. Gozon. Tungayan sa report ni CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ang GMA Network kilala ngayon bilang nangunguna, pinakamalaki, pinakapinagkakatiwalaan at most awarded multimedia network sa Pilipinas. Nagamit yan sa ilalim ng pamumuno ni GMA Chairman and CEO, Attorney Felipe L. Gozon. Sa pagdiriwang ng kanyang ika-84 na kaarawan, nagsama-sama ang mga kaanak, kaibigan at katrabaho ni Gozon. Dumalo rin ang matataas na opisyal ng gobyerno at GMA stars. Dito inanunsyo ni Gozon na matapos ang mahigit 2 dekada, magre-retiro na siya bilang Chief Executive Officer ng GMA Network. The GMA Board of Directors has approved my retirement as Chief Executive Officer effective December 31, 2023. But I will still continue as Chairman Advisor and Chairman of the Programming Committee.
Uupo bilang CEO ng Kapuso Network ang kasalukuyang GMA President at Chief Operating Officer na si Gilberto R. Duavit Jr., ang pinakamatandang anak ng isa sa founders ng GMA na si Gilberto M. Duavit Sr. The board also approved my recommendation to elect Mr. Gilberto R. Duavit Jr. as the new Chief Executive Officer to replace me effective January 1, 2024. President CEO, and he will continue to act as Vice Chairman of the Program Committee. Si Duavit, nakaupo ring Chairman ng Executive Committee, Chairman of the Board din ng GMA Network Films, at official din ng ilang subsidiaries ng GMA Network. President at trustee din siya ng GMA Kapuso Foundation Incorporated. Magsisilbi namang Executive Committee Chairman si Joel Marcelo G. Jimenez, anak ng isa sa mga founder ng GMA na si Menardo R. Jimenez. At the recommendation of Mr. Jimmy Duavit, to which I concur, the Executive Committee has elected Mr. Joel Marcelo Jimenez as the Chairman of the Executive Committee. Vice Mr. Duavit, who resigned as Chairman of the ExCom effective December 31, 2023. Si Jimenez ay President at CEO ng Menarco Holdings at CEO ng Alta Productions Group Incorporated. Director siya ng RGMA Network Incorporated, Executive Committee Chairman and Director ng GMA New Media Incorporated, at iba pang subsidiaries ng GMA Network. I am very proud and gratified that over the years, GMA Network has provided the public with superior quality and innovative entertainment and public affairs programs and news na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Sa talumpati ni Gozon, muli rin niyang pinasalamatan ang Panginoon sa mga biyayang kanyang natanggap na higit pa raw sa kanyang ipinanalangin. Kabilang ang kanyang kabiyak na si Tessie Gozon. I particularly thank the Lord for Tessie, a good wife given to me by God, who, after going steady with me for 11 years and being married with me for 54 years and 6 months, I can truly say is the love of my life. Sa birthday toast na pinangunahan ng kanyang anak na si Attorney Philip Gozon, binigyang pugay niya ang ama. At the workplace, FLG is well known for being a strict chairman and chief executive who demands perfection. Having him as a boss can be quite intimidating and extremely rewarding. There is, however, one trait that stands out with my dad, and that is integrity. Mula sa GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. 500,000 pesos na pabuya ilalaan ng DILG sa makapagtuturo sa mga sospek sa pagpatay sa isang barangay chairman sa Pangasinan. Tutukan sa report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Nakaburol na sa isang chapel sa barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan ang pinaslang na punong barangay ng poblasyon na si Melinda Tonet Morillo. Personal itong binisita ni DILG Secretary Benhur Abalos para makiramay sa naulilang pamilya. Inatasan ni Abalos ang PNP na magsagawa ng masusing investigasyon sa pamamaslang. $250,000
sa magpapabigay ng anumang impormasyon sa paghuli sa pumastam. May dalawang anggulo na iniimbestigahan ng Binoong Special Investigation Task Group sa posibleng motibo sa pagpatay kay Murillo, pero hindi pa ito isinasa publiko. May mga person of interest na rin ang pulisya sa kaso. Meron tayong dalawang tinitignan na anggulo pero hindi ko ma-divulge muna ngayon para hindi ma-preempt yung ating ongoing investigation. Umaasa ang pamilya Murillo na agad na malutas ang krimen para sa inaasam na hustisya. Mahirap para sa amin dahil hindi lang sa aming pamilya kundi sa buong Mangaldan ngayon lang mangyayari ito. Kaya nahirapan kami. Pinulong din ng otoridad ang mga punong barangay sa bayan. Handa raw silang bigyan ng proteksyon kung may banta sa kanilang buhay. Sa kabila ng insidente ng pamamaslang sa ilang punong barangay sa Pangasinan, Tarlac at Ilocos Norte, sinabi ng DILG na isolated cases ito at patuloy ang investigasyon sa mga kaso. I am assuring the public na talagang safe po tayo rito, isolated po ito. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa 30 lechong baboy ang libreng ipinakain sa mga dumalo sa 15th Kawayanan Festival sa Mlang, Cotabato. Naging highlight ng pagdiriwang ng 15th Kawayanan Festival sa Mlang, Cotabato ang Lechon Festival. Nasa 30 mga baboy na may bigat na 25 to 70 kilos ang sabay-sabay na nilechon sa Town Plaza na sabay-sabay din na ipinakain sa mga dumalo sa kapistahan. Kabilang ito sa culminating activities ng 15th Kawayanan Festival. Layunin nito na sumiglang muli ang hog industry sa bayan matapos maapektuhan ng pandemya kabilang ang epekto ng African swine fever. Ayon sa LGU, ngayong taon lang ibinalik ang Lechon Festival matapos maapektuhan ng ASF ang bayan noong 2021 at 2022. Nagpapasalamat naman ang LGU sa mga dumalo at nagpakain ng libre ng kanilang lechon dahil hudyat daw ito ng pagkakaisa ng lahat sa kabila ng mga pagsubok na kanilang naranasan. Verde Island Passage Immersive Experience, libreng mapapasyalan sa Batangas Tourism Office. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mapabeterano o baguhan sa scuba diving, pwedeng-pwede sa iyo ang 360-degree immersive underwater experience ng Batangas Tourism Office. Ipapasya lang naman kayo sa amazing Center of Marine Biodiversity, ang Verde Island Passage. Mula corals hanggang laksa-laksang mga isda, lahat yan nandito. No need for scuba diving gear para masisid ang yaman ng Verde Island. Yung makikita mo na lang siya dito, hindi mo na kailangang mamasahe, mag-travel ng malayo. Sana'y pangalagaan, huwag pabayaan na masira. Para yun ang may pagmamalaki natin dito sa atin sa Pilipinas. Bukod sa pagpapamalas ng yaman ng Verde Island, mensahe raw nito ang pagbibigay proteksyon din dito, lalo at itinuturing ito na Amazon of the Seas. Ayon sa pag-aaral ni Carpenter at Springer, ay dito matatagpuan ang 60% ng shorefish, marine shorefish, ika nga yung 300 coral species sa buong mundo. Ayon sa Tourism Office, hindi sila gumamit ng file video rito. Sa ilalim daw mismo ng Verde Island Passage, kuha ang mga ito at may diver daw silang kinumisyon para lamang i-shoot ang mga underwater sea creatures na ito. Siyempre gusto namin ito talagang maging makatotohanan. In-identify namin yung talagang masasabi na magagandang dive spots dito sa Verde Island Passage. Nagkamit din ng pagkilala ang VIP immersive experience na ito sa nagdaang Philippine Travel Mart sa Maynila. Libre itong mapapasyalan ng publiko tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natagpuan ang mahigit sa 100 itlog ng pawikan sa tabing dagat na bahagi ng Barangay Masintok, Paway, Ilocos Norte. Pangalawang beses na umanong makakita ang mga residente ng mga itlog ng pawikan ngayong taon sa naturang lugar. Agad naman itong itinawag ng mga opisyal ng barangay sa mga otoridad. Paalaala ng punong barangay sa mga turista at residente na ipagbigay alam sa mga opisyal kung sakaling may makitang pawikan sa lugar.
Muling humakot ng parangal at pagkilala ang GMA Network sa Anak TV Awards 2023. Tunghayan sa report ni CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pinarangalan sa Anak TV Zil Awards Television Category 2023 ang iba't ibang programa ng GMA Network. Kabilang na riyan ang Regional TV News, GMA Regional TV Balitang Bicolandia, GMA Regional TV Early Edition, GMA Regional TV 1 Mindanao, Halabira, the GMA Live Special Coverage, Balitang Southern Tagalog, Kadayawan 2022, the GMA Special Live Coverage, Mornings with GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, Pit Senor, the GMA Regional TV Special Live Coverage, GMA Regional TV 1 Western Visayas, Limitless at Game On. Ilan pang programa ng Kapuso Network ang wagi sa Household Favorite Programs Television category. Tinanggap ang parangal ni na Senior Vice President ng Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso at Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seva. This amplify kasi, our role, especially our GMA Integrated News, hindi lang sa mga local communities, but sa bansa natin, that we have to deliver responsibly the news sa pagtutulungan ng lahat ng ating platforms mula sa TV News, Manila, Regional TV, Radio, and Digital News. Nagagawa natin to lahat. So again, maraming salamat sa Anak TV Awards for giving us this recognition. Ilang kapuso rin ang pinarangalan sa Makabatay Stars Male Television Category, Makabatay Stars Female Television Category, at Net Makabatay Star Male Online Category. Nagbigay rin ang Anak TV ng special tribute, ang 24 oras anchor at veteranong mamamahayag na si Mike Enriquez. May ibinigay ang Anak TV na espesyal na pagkilala kay Enriquez bilang kauna-unahang Anak TV Hall of Famer. 7 years successive, siya po ay binoto ng taong bayan. Inikot po namin Pilipinas asking them, who do you think deserve to be your role model? At very proud siya na meron siyang Anak TV Seal na award because sabi niya, every time ako ay nasa radio o sa TV, naalaala ko, I owe it to the children. I owe it to the next generation. Mula sa GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 14 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.